Magandang buhay mga ka-Shirins! Kalamay mais for today's recipe. Ayan, at bare months na po ngayon. Maganda po itong negosyo at lalong nalalapit na ang ating Pasko. Kaya pwede na po natin itong simulang negosyo sa ating mga tahanan. Magpapa-order, yung ganon. So ayan po, at sisimulan natin sa ating mais. Isang latang mais, pwede naman sa yung buong mais tapos tatanggalin siya sa pinagkakapitan niya. Pwede po yun, mga 3 piraso nun. I-drain lang siya yung nasa lata at ating gagamitan ng food processor. Kung meron naman kayong blender, ay pwede din. Pwede na rin doon, at ang ating gata ang lalagyan ng tubig pag sa blender. Na depende naman sa inyo kung gaano kapino ang inyong mais. Kung gusto namang konti lang ang kanyang pagkapino, ayan yung medyo may buo-buo kang nakukuha pag ikay ngumunguya, pwede din. Kasi syempre iba-iba naman tayo ng taste. Merong gustong malasahan talaga ng todo or gustong maapa ng dila ang mais. So ayan, at imimix lang natin yan, ang ating glutinous rice flour. At pagkatapos ay ilalagay natin ang ating sugar, wash sugar or brown sugar, white sugar. Pwede natin gamitin alinman ang magustuhan nyo or available sa bahay. So ayan ang ating sinalang sa food processor na mais, ay ilalagay na natin. At maglalagay na rin tayo ng ating coconut cream or gata. Purong gata po ito ha, kakang gata para mas masarap. Para masarap ang kalamay mais. Ayan, tingnan nyo na lang po ang ating kompletong listahan ng ingredient. Nasa ating description box below na po. Tingnan nyo na lang. At kung sino man po ang may gusto, pakibisita na rin ang aking page. Same ng pangalan, Shirin's Kitchen. At parehas din ng profile photos. Nasa sa inyo na po. Pwede rin mag-subscribe, mag-follow. Well, kung mahilig po kayo magluto, itong channel para sa inyo. Para maging updated sa lahat ng recipes na aking i-upload. Ayan, at naglagay lang tayo ng food coloring. Yellow food coloring, optional lang naman kung gusto nyong may kulay. Pero since mais nga siya, yellow, nilagyan ko na siya ng food coloring. Nasa sa inyo na rin kung maglalagay kayo. At dyan ko na idiniretso ng salang sa bilaong plastic na itim. Hindi po advisable na dyan. Nag-try lang ako. Pwede naman siya. Kaso nga hindi siya advisable. Kung gagamit kayo ng bilao, direkta dyan ang luto. Doon kayo sa yung sa isang bilao na kawayan ba yun? Yun, mas pwede pa yun. So, ang ating recipe ay kasya doon sa 12 inches na bilao. 12 inches round. Tapos, ayan naman ang ating latik. Habang nakasalang ang ating kalamay, ay sinalang ko na ang latik. Yan, mahinang apoy lang po para hindi siya masunog at para hindi maiga ang langis. Sayang din naman. At pag medyo brown na siya, ay pwede na kasi maluluto pa siya pag hinango gawa ng init. So ayan, kailangan po may takip ang may tela ang ating takip ng steamer para hindi matuluan ng moist ang ating mixture. Ayan, at luto na siya. Napakaganda. Oh, ang lambot niya. Tamang lambot lang. Hindi matigas, hindi malambot. Napakaganda ng kanyang texture.
At syempre pala, lagyan na natin ng latik para dagdag flavor at dagdag lasa. Yan, sa may mga katanungan, pwede po magtanong at pwede rin po kayong mag-suggest ng iluluto at gagawin po natin yan sa abot ng aking makakaya. Yan, suggest na lang po kayo kung anong gusto nyong ipaluto. I-comment down below na lang po ninyo at titingnan ko po yon. Salamat po sa inyong panunood. Don't forget to subscribe. Thank you.